Hindi mo talaga alam kung anong mangyayari sa'yo, 'no, sa buhay mo, 'no? Ngayon, nandito ka, bukas, nandito ka pa rin ba? 'No, yun, tanungin natin sarili natin. Kasi po, isang palabas sa, di ko alam kung sa Facebook yan o sa TikTok, ano, isang kotse na nandun sa highway, para maingat naman siyang nagmamaneho, no? Tapos, sinusundan niya isang malaking truck. Alam niyo, walang ano-ano, isang napakabilis na truck. Palagay ko 10-wheeler yon. Biglang bumangga sa kanya at siya, siyempre, bumangga din doon sa sinusundan niyang truck. Alam niyo, yung, yung dalawang truck, no, nagkadikit, wala. Hindi man makita yung kotse, no, na minaman na yun. Hindi ko alam kung ilan laman, hindi naman kita. So, tingnan nyo yung nangyari yun, no? Walang ano-ano, siguro mga isang segundo lang yun, patay na siya. Siyempre, sino pa ba mabubuhay doon? Hindi ba? Ganon. Kaya, kita natin ang buhay talaga, di natin alam kung talagang nandito pa tayo bukas. So, ngayon, alam nyo, sa sa pagtingin natin sa ating kapaligiran, marami talaga yung mga taong nabubuhay na para bang hindi na sila aalis dito sa mundo. Pansamantala lang tayo dito, hindi ho ba? Ayun. Kaya, yung iba, dahil akala nila forever sila dito. So, anong ginagawa na iba? Nagpapakayaman, di ba? Katulad nitong mga mangangalakal. Kasi yung mga business po yung yung pinagpe-pray namin ngayon business. Ngayon, siyempre, makikinig kami sa Lord. Tatanong namin sa Lord, Lord, ano gusto niyo pag-pray namin sa business sector? Kaya ito yung sinabi ng Lord, no? Sandali. Sabi niya, anak, patuloy ninyong ipanalangin ang mga mangangalakal. O di mga businessmen yan, di ba? Sa inyong bansa, sabi niya gano'n. Nais ko ang mga negosyante ay mga lakal ng may katapatan sa mga mamamayang Pilipino. Marami sa kanila ay, eto na po marami sa mga mangangalakal natin ay tuso, sabi ng Lord, at naghahangad ng malaking gana upang madaling yumaman at kumita ng limpak-limpak na salapi. Ayan, sabi niya gano'n. So, yun daw po yung dapat na ipanalangin, na yung espiritu ng pagkagahaman na nasa mga taong ito. Siyempre, wala silang pagkakilala sa Diyos. Ang kilala nila ay pera, datong, atik, kwarta. Ano po, yan. So, panalangin daw natin na magapi ang espiritu ng pagkagahaman sa kanila. Sabi niya, alam niyo bakit? Gusto kasi ng Lord na ang ating bansa ay umunlad, no? Paano kung uunlad yung ilang porsyento lamang ng ating populasyon, katulad ng mga mayayamang yan, mga oligarchs, ayan, di ba? Ayun. So, yun ang gusto ng Lord, na itong mga negosyante natin ay mga lakal ng tapat. Ayun. Ngayon, isa pa sa paalala sa mga tao sa ating lahat, especially, ano ba nila yung malaking kayamanan? Ano sabi ni Steve Jobs? Talagang, at the age of 56 lang ata siya noon, namatay na, pero ang dami niyang sinabi, no? Nagpakayaman siya, kung ano-anong mga ginawa niya. Siyempre, Apple, no? Pero, ayun, namatay din siya. Di ba? Ang nangyari, puro pagkita ng pera ang kanya nasa sa buhay niya. Pero paano yung mga dapat niya inisikaso at dapat na pinaghandaan? At ano yung dapat paghandaan? Yung eternal life, no? At dalawa yun, langit, lupa, hell, no? Paano kung sa paggawa mo puro para sa hell pala yung ginagawa? Katulad niya mga ngalakal na yan. O sino-sino ba yan? Siyempre, di ko naman ako
Hindi ko naman sila kilala lahat, di ba? Although may mga kilala tayo, ang yayaman talaga, di ba? Pero, pag namatay, ano na mangyari? Wala. Saan pa pupunta yung mga kinita nila limpak-limpak na yan, mga billion-billion, trillion. May trillionaire ba dito sa atin sa Pilipinas? Oh, grabe, di po ba? Yung pala, dahil sa pagkita na maraming pera dito, nagtuso-tuso nga, edi siyempre, saan pa sila mapupunta after ng life dito? Di ba? Yun. Kasi meron pong paalala sa atin ang scriptures. Ito po, sa Bible. No? May hawak akong Bible. Sabi niya, sa Psalm 102, verse 3, "For my days vanish like smoke. My bones burn like glowing embers." O, ganon. Ang ganda naman. Sabi niya, ang buhay daw niya, may days, yung kanyang mga araw dito, ay talagang nawawala, katulad ng usok. Di ba nawawala naman talaga yung usok maya-maya? Nawawala. So, ang buhay natin ganon. Tapos, i-spend mo lang sa pagkita ng sangkatutak na pera na maiiwan mo rin pala. Di ba? Yun. Tapos, ano pa yung isa? Sabi niya ganon. Sa verse 11 naman ng Psalm 102, sabi niya, "My days are like the evening shadow. I wither away like grass." So, yung mga araw niya, yung isa kanina, di ba, ay katulad ng usok. Ngayon naman, evening shadow. Bakit ba evening shadow? Ba't hindi day shadow? Di ba pagka yung evening shadow, ako na rin, namatay na yung ilaw, wala na yung shadow mo eh. Di ba? Nawawala ka talaga. At ang buhay natin dito, ganoon, nawawala tayo dito sa mundo. Di ba? Tapos katulad din daw tayo ng grass. Ano ba yung grass? Grass is here today, may bulaklak ng sandali, no? Tapos, nagwi-wither na siya, namamatay. So, ganun po yung buhay natin, mga kababayan. At ito ay particularly, kasi nga, ang pinagpe-pray namin ay ang mga businessmen. Mga businessmen, no? Kung ikaw may businessman, nako, tigilan na ang pagiging tuso. Tuso, talagang bubuti ang pagpapayaman to the expense naman ng iba na mahihirap. Kasi nga, bakit ba sila yung mayaman at the expense ng mahihirap, di po ba? O sabihin mo na lang, katulad na nakabili ng national power ng Meralco. Ang yaman-yaman na nila, lalo pa sila yung mayaman. Pero, mananatili ba sila rito? Maya-maya, mamamatay na rin naman. Lahat tayo. Kasi nga, para tayong usok. Para tayong evening shadow. Para tayong damo. Ganun lang. Di ba? So, anong mga dapat natin gawin? Mas malaga, maganda rin tayo sa eternity. Kasi sandali lang buhay natin dito. No? 70 years. Ako nga, nag-17 eh. Kaya sinasabi ko, ako, nagbibilang na lang ako ngayon ng bonus. Bonus na. Kasi pa 71 na ako. Pero naghihanda ako for eternity. At talagang gusto ko, talagang makasama ako ng Lord sa kanyang walang hanggang kaharian. Siyempre mangyayari lang yun dahil nga si Jesus Christ, He died on the cross to pay the penalty for my sins. And He died, no, that I might live. At nung tinanggap ko siya bilang Lord and Savior, ang saya ng buhay. Dahil alam ko, papunta po ako sa langit. Ano po? So kahit na hindi ho ako masyado mayaman dito, nako, hindi ho ako nagpapayaman. Wala naman talaga ako yayaman. Ayan, pero kung gugustuhin ko, pwede, di ba? Pero aanin ko naman, sobrang daming yaman. Maiiwan din. So, yun po, dahil lang kay Kristo. So, mga kababayan, kung tayo talaga nakakalimutan natin na tayo nga pala, sandali lang dito sa mundo.
mag-ano na po tayo, mag-ready tayo for eternity. At magiging ready lamang po talaga tayo kung si Jesus Christ nasa puso natin. Ngayon po ay patuloy na ipag-pray po natin ang ating bansa, ang ating presidente. Ito mga ano na to, mga negosyante, mga mangangalakal, talagang mamuhay po sila na talagang mga lakal ng may katapatan. Amen? At tayo naman, ipanalangin natin na sila ay makalaya sa espiritu ng pagkagahamang. Yan. So, yun lamang po at ito po ang inyong Lola, si Lola Madam, nagsasabi sa inyo na kapag ang Diyos ang ating gabay, ay saya ng buhay. God bless everyone. Bye-bye.